Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy Ribay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi mo ba ako masyadong kilala? Ang boses ay isang mabangis na panunuya. Sumimangot si Aaron, at ang buong lalaki ay nagulat. Ray. Sun God Sheng Yuan, ikaw. Hindi ka patay. Joke. Gusto mo lang akong patayin. You're too fucking knave. Malamig na sambit niya. Imposible naman. Hindi makapaniwala si Aaron sa mga katotohanang nasa harapan niya. Ang puwang ng chismis ay ganap na nawasak, at sa kritikal na sandaling iyon, sumabog ito kasama ang ilusyon ng Diyos ng araw. Napabuga siya ng hangin sa lakas ng pagsabog. Paano magiging peke? Ngunit ang katotohanan ay nasa harap natin. Kahit na ayaw maniwala ng 10,000 ng Aaron, kailangan nilang tanggapin ang katotohanan ito. How on earth? Nagawa mo ba? Nagulat si Aaron at nagtanong. He disdained to smile. You're so smart. Bakit hindi mo hulaan? Draw inferences from one instance. Nang marinig ito, sumimangot si Aaron at seryosong nag-isip. Siyempre, gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Kung tutusin, halos lahat ay itinaya niya sa sarili niya. Habang nag-iisip si Aaron, dahan-daang sinabi ng boses, talagang may kakayahan ang iyong anak. Siya ay mayabang at mababang loob, matalas at panatiko, matalino at hindi naglalaro ng baraha ayon sa nakagawian. Kung sino man ang makatagpo ng kalaban na katulad mo, kailangan talaga niyang magbuntong hininga para sa sarili niya at humingi ng swerte kapag hindi siya pinalad. Pero, kahit blessed sila, hindi sila kasing blessed ng anak mo. Ang isang grupo ng mga tunay na Diyos ay hindi man lang makapag-aral ng mga bagay na hindi kayang pag-aralan ni Lauso. Ang iyong anak ay hindi lamang makakaunawa, ngunit natututo rin mula sa kanyang ina. Saan ka maaaring mga tuwiran sa iba? Sino ang mapapala sa iyo? Ang pinakakinasusulak na bagay ay ang masisipag na gang ni Lauso na gumawa ng kobrekama at may karapatang gumawa ng damit pangkasal para sa iyong anak. Nakakahiya, galit niyang saway, halatang nagrereklamo sa kawalan ng hustisya ng langit at lupa. But then again, your boy is really worth these things. He can make strange moves against me frequently. If I didn't have some skills, I would really let you turn over the boat in the gutter. Sinong mag-aakalang mabangis ang pag-atake ng bata at pagkatapos ay ang ba ng kanyang ina? Siya ay talagang at maling ginagawa ang kanyang sarili sa sakit ng ulo. Hindi niya sinasadyang hinayaan ang bata na ipasok ang kanyang mga salita. Totoong hindi kakilakilabot ang mga huligan. Natatakot sila na may kultura ang mga huligan. Sa oras na ito, biglang naunawaan ni Han Sanchen ang lahat sa pamamagitan ng pagguhit ng mga hinuha mula sa isang pagkakataon. Nakikita ko. Itinaas ni Aaron ang kanyang ulo. Sinabi ng apat na makalangit na hari na ang Diyos ng araw na si Sheng Yuan ay isang taong sumisipsip ng chi ng yin at yang, na nangangahulugan din na siya ay isang yin at yang na double body, tulad ng chismis. Ikaw ang chismis, at ikaw din. Inside the 8 trigrams, it's your positive side, and here it's your negative side. There's reality in the emptiness, and there's emptiness in the reality. They contain each other and complement each other. Tama ba ako? Ang yang ay umiiral sa kawalan, habang ang yin ay umiiral sa katotohanan. Kahit na ang 8 trigram ay sumasabog, ang masama ay ang kanyang positibong panig lamang, habang sa malalim na ilalim ng katotohanan, ito ay ang kanyang negatibong panig. Ang dilim sa paligid niya ay katapat lang ng kanyang anino. Sa pagbabalik tanaw sa chismis, ang kanyang katawan ay palaging umiiral sa puting kalangitan, at lahat ay may katuturan. Haha, smelly boy, from a certain point of view, I really like you more and more.
In a word, you can see the essence of things through it. It's interesting. It's really fucking interesting. Gayunpaman, sayang ang hirap ko ngayon, kaya kung gaano ka matalino, lalo akong nandidiri sa iyo, kaya kailangan mong mamatay. Humadyak-jak siya at ngumisi. Mahirap para sa kanya, walang makakaisip ng mas magandang buhay. Sa partikular, ito ang kaayusan ng magnanakaw na Diyos na hayaan silang gumawa ng damit pangkasal para sa iba. Sa katunayan, hindi mo iniisip na natatakot ako sa isang bagay pagkatapos ng Aaron, ngunit sa palagay mo ay hindi mo ito maiintindihan buo ang panig. Hindi ibig sabihin na kwalipikado kang patayin ako, kung tama ang hula ko, kapag inayos ang yin at yang, sisubog ang positive side mo, na makakaapekto rin sa negative side mo, at ang mutual assistance ay makakasakit sa isa't isa, di ba? Oo, nasaktan ako. Pero Aaron, natatakot ako na may nakalimutan ka. Generously umamin siya. Ngunit umungol ng galit, sumimangot si Aaron. Oh, mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Alam mo ba kung anong oras na? Ngumisi siya ng masama. Sa sandaling marinig niya ito, sinabi kaagad ni Aaron ng palihim na masama ito. Matapos lumipas ang mga mata ni Yin at Yang, halos isang oras na lang ang natitira sa Aaron. Sa kasamaang palad, nang sumikat ang araw, gumugol ng hindi bababa sa isang oras ang Aaron. Nangangahulugan ito na ang oras ng takip silim ay karaniwang tapos na, at ito ay malamang na pumasok sa gabi sa oras na ito. Sa gabi, bumangon si Yinchi. May dark side na ang lalaking ito. Kahit na ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan, sa parehong oras, ang tumataas na Yinchi ay baliw na nagdaragdag sa kanyang sariling lakas. Nakabantay ako simula nung pumasok ka dito. Mabahong bata, akala mo ba ikaw lang ang matalino? Malamig niyang sigaw. Iginala ni Aaron ang kanyang mga mata sa gulat, maaaring baligtarin ang yin at yang. Kung papasok ako sa araw, haharapin mo muna ako sa gilid ng yang ng 8 trigram, at papatayin ako sa gabi sa tulong ni Yinchi. Panipi, sa kabaligtaran, kung papasok ako sa gabi, kailangan mo munang ilantad sa akin ang madilim na bahagi dito. Kapag naghagis ka hanggang madaling araw, muli mong bubuksan ang chismis at gagamitin mo si Yang Chi para i-promote at patayin ako. Hahaha mabahong bata, tama ka. Sa tingin mo ba mananatili ka? Napangiti siya ng bahagya, at pagkatapos ay dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig, mula sa unang araw ng aking pagsasanay, sinabi sa akin ng aking Panginoon ang isang salita. Alam mo ba kung ano ito? Ano ito? Huwag mong ilantad ang lahat ng iyong lakas sa harap ng iyong mga kaaway. Lagi kong tatandaan ang pangungusap na ito, kahit ngayon. Tama yan. Kung mas ilantad mo, mas madali para sa mga tao na malaman ang iyong mga detalye. Naturally, mas madaling harapin ito. Siya ay talagang karapat-dapat na maging aking Panginoon. Ang pangungusap lamang na ito ay ginawa sa akin ang panganib sa kaligtasan ng maraming beses. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan ang Aaron. Bagamat madilim ang paligid at halos wala siyang makita, kitang-kita ni Aaron na may malamig na nakatingin sa kanya sa dilim. Mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka maaaring maglaro ng chess. Ang mga salita ay nahulog, at biglang nagkaroon ng isang madilim na hangin mula sa kung saan sa dilim. Nagmamadaling iniunat ni Aaron ang kanyang kamay upang lumaban, ngunit ang kanyang katawan ay napaangat din ng hangin, at pagkatapos ay itinapon ito ng malakas at tumama sa lupa mahigit 10 metro ang layo. Sa oras na iyon, ang kanyang mga buto ay nabali at ang dugo ay bumulwak ng ligaw. Tila ang hangin ay malinaw at ang mga ulap ay magaan, ngunit sa katunayan, ito ay tulad ng pagbagsak sa taas na libo-libong milya. Si Aaron ay nahihilo at ang kanyang 5 internal organs ay displaced. Higit sa lahat, ang hangin ay napakalamig na ang Aaron ay halos nagyelo sa buong katawan niya, at hindi niya napigil ang manginig sa kanyang bone marrow. Naturally, sa mga kamay ng hindi malay, ito ay pinatitibay din sa yelo sa oras na ito, na mahirap ilipat sa isang panahon. May pangatlo ka ba? Nang makita na ang Aaron ay parang mastasa ng damo, ngunit pinaglaruan niya ito sa kanyang kalooban, siya ay nanunuya ng malumanay. Sinubukan na ng Aaron ang pamamaraan ng Taisho kapag nakikitungo sa mga dobleng Diyos ng Yitan. Hindi na ito magagamit muli, ngunit may kakaibang panahon ng paglamig. Ang Aaron ay nagamit lamang sa maikling panahon. Malinaw,
Ganap na imposibleng gamitin muli ang mahiwagang kasanayang ito. Ngunit sinabi ni Han Shuo, hindi ka pa nasisiyahan, ngunit nilalamig ka pa rin. I guess you don't. Why don't I give you some time and you try again? Hihintayin kita. Malamig siyang tumawa. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit halatang handa siyang gawin ito. Gayunpaman, hindi siya tumugon sa mga aksyon ni Aaron. Sa madaling salita, ang tanging refleksyon niya ay muling nagsalita, "Anak, hindi ko alam kung ilang taon na akong nabuhay. Sa tingin mo ba kapaki-pakinabang para sa iyo na makipaglaro sa akin ng psychological warfare? Hindi ka na makakagawa ng sobra. Gusto mong malaman kung bakit sigurado ako." Tumingin si Aaron sa madilim na lugar at huminto sa kanyang kamay. Malinaw, tiyak na gusto niyang malaman kung ano ang dahilan kung bakit siya determinado. Napakapangit ng sining ng Taisho na agad nitong maibabalik ang tunay na enerhiya ng isang tao. Isang napakasamang kasanayan sa mahika, sa palagay ko ay hindi ito labis na baligtarin ang yin at yang. Dapat mong malaman na kung ito ay inilagay sa isang master, ito ay maaaring katumbas ng pagiging dalawa ng sabay-sabay. Ang metamorphosis ay maliwanag. Kung wala itong tiyak na mga paghihigpit, ano ang naging? So, I think about it. And from the power of your second Big Bang just now, this limit can only be time. Tama ba ako? Kinagat ni Aaron ang kanyang ngipin at hindi nagsalita. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalan sa kanyang puso. Sa puntong ito, muli siyang ngumiti ng malamig, kung gayon, ano pa ang magagawa mo kung ikaw ay lubusang hamkag? Storytelling channel sa YouTube. Walang magawa ang Aaron. Halata namang kinain siya ng lalaking ito. Sugatan na ang kanyang katawan, at hindi gaanong magaan ang pinsala dahil sa pagsabog. Ngunit ang mga ito ay maaaring maliit para sa Aaron. Kung maaari niyang kagatin ang kanyang mga ngipin at igiit ang kanyang kalooban, kung gayon ang kahungkagan na talagang magagawa niya sa oras na ito ay ang tunay na magaling na babae para sa kanya. Mahirap magluto ng walang kanin. At ang pinaka-nakamamatay na lugar. Gaya nga ng sabi niya, ano pa ba ang maaari niyang ipaglaban ngayon? Hindi naman. Marunong ka bang gumamit ng kamao? Siguro maaari kang lumaban sa lupa, kahit nasa mundo ng Xuanyuan, ngunit sa 8-dimensional na mundo, ito ay halos tulad ng kalokohan. Kahit na hindi ka na handang tanggapin ang ganoong resulta, ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Walang pagpipilian si Aaron kundi ngumiti ng mapait, ano pa ang masasabi ko kapag natapos mo na? Sabihin mo, syempre kaya mo. Walang masyadong tao na makakapagpaplano sa akin na harapin. I hate you very much and want to torture your boy slowly to death. Gayunpaman, dapat ko ring aminin na gusto kita. Napanalunan mo ang pagmamahal at paggalang ko sa iyo sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan. So, leave some last words. Kapag namatay ka, maglalagay ako ng libingan para sa iyo, ibig sabihin, iwanan mo ang mga huling salita mo sa lapida. Huling salita. Walang ganang umiling si Aaron, ngumiti at sinabing, "Oo, isang salita lang. Magsalita ka. Ayoko pang mamatay." Bumagsak ang mga salita, dahan-daang tumayo si Aaron. Sa anumang kaso, may pagkakataon man na manalo o wala, tiyak na hindi si Han Sansan ang taong yumuyuko sa kanyang kalooban. Hindi siya susuko sa kamatayan, at hindi rin siya tatanggap ng anumang kaayusan sa kamatayan. Kahit na siya ay mamamatay, ang Aaron ay dapat na ang nakatayong patay. Kung wala ang totoong chi, nasa akin pa rin ang katawan na ito, walang mga kamay at paa, at mayroon din akong pares ng bakal ng ngipin na ito. Kung gusto mo akong patayin, magbayad ka. Mga salita mahulog, Aaron katawan gumagalaw, direktang ilagay sa isang postura. Nang makita niya si Han Sanchen, halatang natigilan siya. Hindi niya inaasahan na si Han Sanchen ay naglakas loob na lumaban noong siya ay namamatay, at ito pa rin ang boxing at foot kung fu na ginagamit ng mga ordinaryong tao. Ngunit pagkatapos ng kanyang sorpresa, hindi niya napigil ang ngumiti. Oo, dahil puro boxing at foot kung fu ang ginagamit ng lahat ng talento, ano pa ba ang magagawa niya bukod sa pagpapatawa? Ang ganitong uri ng bagay ay dalhin ito upang gumala sa Jiangho. Ang lahat ng ito ay isang maliit na gadget na maaaring patayin sa harap ng bahay sa loob ng 100 hakbang. Hayaan na lang gamitin ito laban sa kanya. Kahit na maraming mabalahibong lalaki ay hindi kayang paglaruan ito. Ano bang kinakatakutan niya? Kahit na gusto ko ang iyong espiritu,
ang iyong pag-uugali ay tanga. Sa pagitan ng mga salita, may sumigaw at bagzo ng hanging yin. Si Aaron doon ay naglagay lamang ng kanyang poster at naramdaman ang isang kakaibang puwersa na paparating. Ang buong tao ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban, muli siyang dinala ng hangin ng ilang metro saka bumagsak ng malakas sa lupa. Bang! Sa isang malakas na ingay, ang Aaron ay nahulog 7 nahihilo at 8 elemento, at ang mga nagkalat na buto ay hindi nakinig sa mga utos. Ilang beses sinubukang bumangon ng Aaron, ngunit nawalan ng saysay ang lahat. Boy, ang kulit mo. Pero nakakatuwa, hindi ka ba matigas? Tumayo ka at magpatuloy ka. Huminga ng ilang hininga si Aaron. Matapos magdahan-dahan, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tiniis ang matinding sakit, at muling sumuray-suray sa kanyang mga paa. Anong nagmamadali? Hindi ba ako tumayo? Maliwanag daw ang ulap at maaliwalas ang hangin. Kahit na may mahinang pang-aalipusta, ngunit sa totoo lang, kahit si Aaron mismo ay napakalinaw, ito ay isang panlabas na puwersa lamang ngunit isang panloob na puwersa. Pag-isipan mong mabuti, kung hindi mo man lang mahawakan ang umutot ng ibang tao, ano ang maaari mong gawin upang labanan ng iba? Haha. Tama ako, itik ka talaga, kahit maging kaldero ng bulok na karne ang buong katawan mo, matigas ang bibig mo, kawili-wili, pero hindi naman gaanong nagbabago, kasi pare-pareho ang resulta. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, ang isa pang madilim na hangin ay malumanay na tumaas sa dilim, at pagkatapos ay biglang umihip hanggang Aaron. Ayon sa sentido komon, ang Aaron ay malinaw na dadalhin muli, ngunit ang katotohanan ay tila lumalabag sa prinsipyo, habang umiihip ang hanging yin, ligtas na nakatayo doon si Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!